Ang mga salitang iyon na kulay pula at kumukurap sa screen ng kanyang cellphone ay parang suntok sa sikmura ni Kathleen. Napalunok siya at mabilis na pinindot ang back button na para bang mabubura nito ang kahihiyang unti-unting gumagapang sa kanyang batok. Nasa kalagitnaan siya ng pag-order ng isang surprise gift para sa kanilang wedding anniversary. Isang mamahaling relos, ang eksaktong modelo na laging tinititigan ng asawa niyang si Gilbert sa tuwing napapadaan sila sa mall. Ito na sana ang magiging panapos sa kanyang inihandang sorpresa ngayong gabi. Ngunit heto, declined. Baka may problema lang sa system, bulong niya sa sarili. Pilit na pinapakalma ang biglang pagkabog ng kanyang dibdib. Pinilit niyang ngumiti kahit walang ibang nakakakita sa kanya sa loob ng kanilang kwarto. Ayaw niyang mag-isip ng negatibo. Hindi ngayon. Anniversary nila. Isang oras na siyang naghihintay. Ang pagkain na niluto niya, ang paboritong steak ni Gilbert, ay malamang nanlalamig na sa ibabaw ng mesa. Ang 2 baso ng wine ay nananatiling hindi nagagalaw. Ang kandilang sinindihan niya kanina ay unti-unti nang nauupos. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Sa wakas, dali-dali niyang inayos ang sarili at bumaba para salubungin ito. Ngunit ang nangiting inihanda niya ay agad na naglaho nang makita ang itsura ni Gilbert. Gusot ang damit, walang emosyon ang muka, at diretso ang tingin sa hawak na cellphone. "Hi love! Happy anniversary!" Bati ni Kathleen. Sinubukan niyang gawing masigla ang kanyang boses. Nag-angat lang ng tingin si Gilbert, isang mabilis na sulyap. Iyon lang. "Naghanda ako ng dinner. Paborito mo," sabi pa niya. Sumusunod sa likod nito habang naglalakad ito papasok ng sala. "Pagod ako, Kath. Gusto ko nang magpahinga." Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang mesa na pinaghirapan niyang ayusin. Umupo ito sa sofa at muling itinuon ang atensyon sa cellphone. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Kathleen. Hindi na ito bago. Sa mga nakalipas na buwan, ang Gilbert na masayahin at malambing ay naging isang estrangherong kasama niya sa bahay. Laging pagod, laging busy, laging may ka-text. "Okay lang, bukas na lang nating i-celebrate," pilit niyang sabi. Hindi sumagot si Gilbert. Umakyat na lang si Kathleen pabalik sa kwarto. Dala ang kabiguang parang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Naupo siya sa gilid ng kama at muling kinuha ang cellphone. Susubukan niyang muli ang pag-order. Baka sakaling okay na ang system. Ngunit sa pangalawang subok, ganoon pa rin. Transaction declined. Isang malamig na kaba ang nagsimulang kumalat sa buong katawan niya. Imposibleng wala silang pondo. Linggo-linggo, malaking bahagi ng sahod niya mula sa kanyang mga remote work ang diretso sa joint savings account nila. Para iyon sa kinabukasan nila, sa pangarap nilang bahay, sa pag-aaral ng anak nilang si Kayla. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ang banking app. Ito ang account kung saan napupunta ang lahat ng pinagpaguran niya. Ang account na halos hindi niya ginagalaw. Nang lumabas ang balansa sa screen, pahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. 0 euros. Paulit-ulit niyang pinikit bukas ang kanyang mga mata, umaasang nagkakamali lang siya ng tingin. Ngunit malinaw na malinaw ang nakasulat. Isang malaking 0. Ang lahat ng kanyang ipon, ang lahat ng kanyang sakripisyo, wala na. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi siya makahinga. Saan napunta ang pera? Paano? Bakit? Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang bagay ang pumasok sa isip niya. Ang mga bank statement. Kailangan niyang makita ang mga transaction. Dali-dali siyang tumayo at halos patakbong tinungo ang aparador ni Gilbert. Doon nito laging itinatago ang mga importanteng dokumento sa isang lumang kahon. Habang nagmamadaling naghahalongkat, naamoy niya ang isang bagay na hindi pamilyar. Isang pabango ng babae.
matapang at matamis. Hindi iyon ang pabango niya. Nanginginig niyang hinila ang isang polo shirt na nakasabit. Ang amoy ay nanggagaling doon. At habang tinititigan niya ang kwelyo nito, isang marka ang sumalubong sa kanyang mga mata. Isang marka na kailanman ay hindi niya iiwan sa damit ng asawa niya. Isang mantsa ng lipstick, kulay dugo. Kasabay ng pagbagsak ng polo mula sa kanyang mga kamay ay ang pagbagsak din ng huling piraso ng pag-asa sa kanyang puso. Ang pagkaubos ng pera, ang lamig ni Gilbert, ang pabango, ang lipstick. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong, bumubuo ng isang larawan ng katotohanang matagal na niyang pinipiling huwag pansinin. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas si Gilbert, nakatapis lang ng tuwalya. Tumayo si Kathleen, walang luha, walang salita. Pinulot niya ang polo mula sa sahig, hindi siya nagsalita. Itinaas lang niya ito para makita ni Gilbert. Ang gulat sa mga mata ng kanyang asawa ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas masakit pa sa anumang sigaw o pag-amin. Isang malamig at walang pakialam na tingin. Nakatayo lang sila roon, sa gitna ng katahimikan na mas maingay pa sa anumang sigaw. Hawak ni Kathleen ang polo. Ang kanyang braso ay naninigas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Gilbert. Naghahanap ng kahit anong bahid ng pagsisisi. Wala siyang nakita. Sa halip isang pamilyar na ngisi ang sumilay sa labi ni Gilbert. Isang ngisi na dati nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay parang lason na kumakalat sa kanyang dugo. So, nalaman mo na rin, sabi nito. Ang boses ay kalmado, na para bang ang pinag-uusapan nila ay ang panahon lang. Akala ko mas matalino ka, Kath. Akala ko matagal mo nang nahalata. Parang may pumunit sa kanyang dibdib. Gilbert, ang pera, ang savings natin, saan mo dinala? Nanginginig niyang tanong. Iyon muna. Iyon ang mas madaling harapin kaysa sa lipstick sa kwelyo. Tumawa si Gilbert isang maikling, mapaklang tawa. Savings natin. Kathleen, gumising ka nga. Pera ko yun. Pinaghirapan ko yun. Paanong naging sayo? Halos lahat ng kinikita ko sa mga kliyente ko, doon na pupunta. Para yun sa pamilya natin. Para kay Kayla. Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. At ano ang ginawa mo? Nagkulong ka lang sa bahay, kaharap ang computer mo buong araw. Sagot ni Gilbert. At ngayon, may galit na sa kanyang tono. Habang ako, nakikipagsapalaran sa labas, sa totoong mundo, masyado kang kontento, Kath. Masyado kang simple. Kailangan ko ng babaeng may ambisyon. Kailangan ko ng babaeng may ambisyon. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanya na parang balaraw. Bigla, ang isip niya ay lumipad pabalik sa isang gabi. Maraming taon na ang nakalipas. Nakaupo sila sa kanilang maliit na apartment bago pa man sila ikasal. May hawak siyang isang notebook na puno ng mga plano at kalkulasyon. Ito, love, masaya niyang sabi kay Gilbert noon habang itinuturo ang mga drawing niya. Ang business plan ko, Kathleen's Creations, mga organic products na gawa sa mga local ingredients. Naniniwala ako, kayang-kaya nitong lumaki. Niyakap siya ni Gilbert mula sa likod. Ang galing mo talaga, love. Suportado kita dyan. Talaga? Oo naman. Pero sa ngayon, hayaan mo munang ako ang magtrabaho para sa atin. Kapag stable na tayo, kapag may sapat na tayong ipon, itutuloy natin yang pangarap mo. Pangako. Naniwala siya. Ipinagkatiwala niya ang kanyang pangarap. Isinantabi niya ito para suportahan ang pangarap ni Gilbert. Ngayon, ang pangakong yun ay abo na lang. Sa sino siya? Hirap niyang tanong, bumabalik sa kasalukuyan. Ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Si Eliza, sagot ni Gilbert, walang pag-aalinlangan. Katrabaho ko. At least siya. Naiintindihan niya ang mga pangarap ko.
Hindi siya tulad mo na kontento na lang sa pagiging sadyang asawa at ina. Eliza, ang dalagang laging bukambibig ni Gilbert, ang mahusay na kasama sa trabaho, ang magaling na partner sa mga proyekto, at ngayon, naintindihan na ni Kathleen ang lahat. Kaya pala, kaya pala laging may meeting, kaya pala laging overtime, bulong niya, habang isa-isang bumabalik sa alaala niya ang lahat ng kasinungalingan. Ngumisi ulit si Gilbert, at sa pagkakataong ito, may halong pagmamalaki. Hindi lang yon. Ang pera, ginamit namin para magtayo ng sarili naming kumpanya. Isang bagay na hinding-hindi mo maiintindihan. At doon, ibinigay niya ang huling nakamamatay na suntok. Actually, dapat nga kitang pasalamatan, Kath. Ang galing ng business plan mo. Alam mo ba ang pangalan ng kumpanya namin? EG Innovations, Eliza and Gilbert. Maganda, di ba? Nanlabo ang paningin ni Kathleen. Ang sahig ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi lang pala pera niya ang ninakaw. Hindi lang ang asawa niya. Pati ang kanyang pangarap. Lahat. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Wala na siyang marinig. Tila nabasag ang mundo sa paligid niya at siya'y nahuhulog sa isang madilim na kawalan. May inihagis si Gilbert sa ibabaw ng kama. Isang puting sobre. Divorce papers. Nakapirma na ako para hindi ka na mahirapan. Pagkasabi noon, kinuha ni Gilbert ang kanyang mga damit. Nagbihis na parang wala lang at walang lingon-likod na lumabas ng kwarto. Narinig ni Kathleen ang pagsara ng pinto sa ibaba. Isang pagsara na nagsasabing wala nang babalikan. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa sahig. Ang katawan ay ayaw nang sumunod. Napahawak siya sa dibdib, humahabol sa hiningang hindi niya mahanap. Ang sakit ay hindi na lang emosyonal, pisikal na. Parang dinudurog ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa sahig hanggang sa mahawakan ng sobre. Nanginginig niyang binuksan ito. At naroon nga ang pangalan niya at ang pirma ni Gilbert, itim sa puti. Isang hatol sa kanilang 15 taong pagsasama. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, sa gitna ng katahimikang bumabalot sa buong bahay, isang maliit at manipis na boses ang bumasag dito, mula sa labas ng siwang ng pinto. "Mommy, are you okay?" Ilang araw ang lumipas na parang isang mahabang, madilim na panaginip. Hindi mabilang ni Kathleen. Ang mga kurtina ay nanatiling nakasara at ang pagkain sa plato ay laging lumalamig nang hindi nagagalaw. Ang tanging nagpapaalala sa kanya na ang oras ay tumatakbo ay ang pagpasok at paglabas ng kanyang anak na si Kayla mula sa kwarto. Tahimik lang itong mag-iiwan ng isang basong tubig o isang pirasong tinapay sa tabi ng kama na para bang natatakot na gisingin ang natutulog na kalungkutan sa loob ng kanyang ina. Ngunit hindi natutulog si Kathleen. Gising na gising siya sa sakit. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang bawat salita ni Gilbert, ang bawat ngisi, ang bawat kasinungalingan, para siyang nalulunod sa isang dagat ng pagkakanulo. Isang hapon, pumasok si Kayla sa kwarto, hindi nadala ang karaniwang baso ng tubig. May hawak itong isang piraso ng papel, isang drawing. Inabot niya ito kay Kathleen nang walang salita. Sa drawing, may 2 tao. Isang babae na may mahabang buhok at isang maliit na batang babae sa tabi nito, magkahawak kamay. Nakangiti sila sa ilalim ng isang malaking araw, walang lalaki, walang ama. Tumingin si Kathleen sa kanyang anak. Ang mga mata niya ay nagsisimula na namang mamasa. "Mommy," bulong ni Kayla, ang boses ay nanginginig. "It's just us now, Mommy, and that's okay." Ang mga simpleng salitang iyon mula sa kanyang munting anghel ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa lahat ng masasakit na salita ni Gilbert. Parang isang malakas na sampal na gumising sa kanyang manhid
na kaluluwa. Hindi lang pala ang sarili niya ang isusuko niya sa kalungkutan, pati ang anak niya, dinadamay niya. Niyakap niya si Kayla ng mahigpit at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, umiyak siya. Ngunit hindi na ito iyak ng pagkatalo. Ito ay iyak ng isang inang biglang natauhan. Kailangan niyang bumangon, hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang nasa mga bisig niya. Matapos ang ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. May isang bagong apoy na biglang nag-alab sa loob niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ngunit ngayon ay dahil sa determinasyon, hindi sa takot. Hinahanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi natatawagan. Rina. Ang kanyang matalik na kaibigan mula kolehiyo. Ang kaibigan niyang isa na ngayong magaling na abogado. Hello, Kath. Napatawag ka? Okay ka lang? Sagot ni Rina sa kabilang linya, halata ang gulat sa boses. Rina, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Kathleen. Ang boses ay basag ngunit buo. Walang pagdadalawang isip, dumating si Rina sa bahay niya kinagabihan. Sa sala, habang natutulog na si Kayla sa itaas, ikinuwento ni Kathleen din ang lahat. Ang panlalamig ni Gilbert, ang naubos na pera. Si Eliza, ang ninakaw na pangarap. Habang nagsasalita si Kathleen, ang mukha ni Rina ay nagbago mula sa pag-aalala, patungo sa gulat, at nagtapos sa isang nag-aapoy na galit. Walang hiya siya, gigil na sabi ni Rina matapos marinig ang lahat. Hayop siya. Huwag kang mag-alala, Kath. Ipapakulong natin siya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at bumalik ang kanyang pagiging abogado. Pero kailangan nating maging matalino, Kath. Mahirap patunayan ang financial fraud sa mag-asawa, lalo na't joint account ninyo yon. Sasabihin niyang pumayag ka. Salita mo laban sa salita niya. Gumuho ang pag-asang nagsisimula pa lang mabuo kay Kathleen. So, wala na? Talo na ako? Umiling si Rina at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. We need to play the long game. Kailangan nating mag-ipon ng ebidensya. Bawat text, bawat email, bawat bank transaction na mahahanap natin. Kailangan nating patunayan na planado ang lahat ng ito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang bigat ng sitwasyon ay tila lalong bumigat. Ngunit ngayon, hindi na nag-iisa si Kathleen sa pagbuhat nito. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Rina, hindi na muling nahiga sa kama si Kathleen. Sa halip, pumanhik siya sa maliit na bodega, kung saan nakatambak ang mga luma nilang gamit. Hinanap niya ang isang kahon, ang kahon kung saan niya itinago ang lahat ng alaala ng kanyang dating sarili. At naroon nga, ang kanyang notebook. Ang notebook kung saan nakasulat ang bawat detalye ng kanyang pangarap. Kathleen's Creations. Binuklat niya ang bawat pahina, ang mga plano, ang mga recipe, ang mga drawing, ang lahat ng pinagpuyatan niya noon. Ang pangarap na isinuko niya para sa isang pangakong napako. Isinara niya ang notebook at niyakap ito ng mahigpit. Oo, ninakaw ni Gilbert ang pera niya. Ninakaw niya ang ideya niya. Ngunit may isang bagay na hinding-hindi nito mananakaw. Ang talino niya. Ang galing niya. Ang apoy sa loob niya na ngayon ay muling nag-aalab. Pumunta siya sa harap ng salamin sa kwarto. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang isang babaeng may magulong buhok, malalim na mga mata, at basag na puso. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may kumikislap. Isang bagay na bago. Isang bagay na mapanganib. Naalala niya ang huling sinabi ni Rina bago ito umalis. Kinuha niya ang pera at ideya mo, pero hindi niya kayang kunin ang utak at talento mo. Ipakita mo sa kanya na nagkamali siya ng taong ninakawan. Pinunasan ni Kathleen ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Itinaas niya ang kanyang baba. At sa kauna-unahang pagkakataon,
Isang matalim at determinadong tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang laban, nagsisimula pa lang. Ang kusina, na dati-rati puno ng amoy ng mga paboritong pagkain ni Gilbert, ay amoy mga halamang gamot na ngayon. Ang malaking mesa kung saan sila sabay-sabay kumain noon ay isa ng makeshift na factory, puno ng mga bote, measuring cup, at mga sangkap na pinag-aralan niya online. Ito na ang bagong mundo ni Kathleen. Isang mundong binubuo ng puyat, pagod at walang katapusang pag-aaral. Ang puyat ay humuhugis na ng maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay, na dati malambot, ay nagsisimula nang magkaroon ng kalyo. Mula sa maliit na perang natira sa kanyang personal na wallet at sa tulong ng ilang online tutorial, sinimulan niyang buhayin ang Kathleen's Creations. Sa gabi, kapag tulog na si Kayla, siya'y nagiging chemist, negosyante, at production manager. Sa umaga, siya pa rin ang nanay na naghahatid sa eskwela at nag-aasikaso sa bahay. "Mommy, can I help?" Tanong ni Kayla isang hapon habang pinapanood ang kanyang ina na maingat na nagsasalin ng liquid sa maliliit na bote. Ngumiti si Kathleen. "Oo naman anak, pwede mong idikit itong mga label." Masayang kinuha ni Kayla ang mga sticker at isa-isang idinikit sa mga bote. Simple lang ang disenyo, isang pangalan at isang dahon. Gawa lang sa computer at printed sa ordinaryong papel. Ngunit sa mata ni Kathleen, iyon na ang pinakamagandang brand sa buong mundo. Nang makabuo siya ng 200 produkto, isang healing balm at isang moisturizing oil. Oras na para sa susunod na hakbang, ang pagbebenta. Pero wala siyang pera para sa marketing. Wala siyang pwesto. Ang tanging paraan ay ang kumbinsihin ang mga maliliit na tindahan na i-consign ang kanyang mga produkto. At doon nagsimula ang ulan na sumubok pumatay sa kanyang nag-aalab na apoy. "Pasensya na ma'am, hindi kami tumatanggap ng mga bagong produkto ngayon. Wala kayong permit? Hindi pwede." "Sino ka ba? Anong brand yan? Hindi kilala." Sunod-sunod na pagtanggi ang sumalubong sa kanya. Ang bawat hindi ay parang isang patak ng malamig na tubig na unti-unting nagpapahina sa kanyang loob. Halos 10 tindahan na ang napuntahan niya at lahat sila ay umiling. Pauwi na siya. Dala ang mabigat na paper bag at mas mabigat na puso nang mapadaan siya sa isang maliit na tindahan ng mga organic products sa isang sulok ng bayan. Rosa's Organics. Huminga siya ng malalim, isa pa. Huling subok. Sa loob, isang may edad ng babae na may malumanay na ngiti ang sumalubong sa kanya. Si Aling Rosa. Nanginginig ang boses ni Kathleen habang ipinapaliwanag ang kanyang produkto. Inilabas niya ang mga bote mula sa paper bag. Kinuha ni Aling Rosa ang isa, binuksan, inamoy, at ipinahid sa kanyang kamay. Tinitigan ni Aling Rosa si Kathleen mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang puyat sa kanyang mga mata, ang determinasyon sa kanyang tindig, at ang mga kalyo sa kanyang mga kamay. "Alam mo, iha," sabi ni Aling Rosa, "marami nang nagtangkang mag-consign dito, pero sa'yo may nakikita akong kakaiba. Sige, iwan mo iyan. Subukan natin." Napahawak si Kathleen sa kanyang dibdib, pinipigilan ang nag-uumapaw na tuwa. Maraming salamat po, Aling Rosa. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin, sabi ni Kathleen. Ang kanyang boses ay garalgal sa emosyon. Lahat tayo ay nagsisimula sa maliit, iha. Ang mahalaga ay ang puso mo nasa ginagawa mo. Nakangiting sagot ng matanda. Lumabas si Kathleen sa tindahan na parang lumulutang. Ang isang maliit na oo ay parang isang higanting sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap ng kanyang buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng pag-asa. Lumipas ang 1 linggo. Bawat araw, dumadaan si Kathleen sa tapat ng tindahan ni Aling Rosa at bawat araw, nakikita niyang unti-unting nababawasan ang mga produkto niya sa estante. Isang araw,
3 ang bawas. Kinabukasan, 5. Isang maliit na tagumpay na nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Ngunit kasabay ng maliliit na tagumpay na ito, isang bagong anino ang nagsimulang bumuntot sa kanya. Una niya itong napansin noong Lunes ng umaga. Habang naglalakad, pauwi matapos ihatid si Kayla sa eskwela. Isang itim na kotse na may tinted na salamin ang nakaparada sa kabilang kalsada. Ilang bahay ang layo mula sa kanila. Hindi niya ito pinansin, ngunit kinahapunan, naroon pa rin ito. At kinabukasan, at sa susunod na araw, isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Sinubukan niyang silipin kung sino ang nasa loob, ngunit masyadong madilim ang salamin. Pinilit niyang isantabi ito. Baka nagkataon lang, baka may bisita lang ang isa sa mga kapitbahay. Ngunit ang pakiramdam na pinagmamasdan ay hindi maalis sa kanya. Isang Biyernes ng hapon, habang abala siya sa paggawa ng bagong batch ng kanyang healing balm, tumunog ang kanyang cellphone, si Aling Rosa. "Hello, Iha. Magandang balita." Masayang bati nito sa kabilang linya. "Naubos na lahat ng stocks mo. Ang daming naghahanap. Kailangan mo nang mag-restock dito. Bilisan mo." Napatalon si Kathleen sa tuwa. "Talaga po, Aling Rosa? Naku, salamat po sa Diyos." Ang balitang yon ay parang gasolina na lalong nagpaalab sa kanyang determinasyon. Buong hapon siyang nagtrabaho, mas mabilis, mas inspirado. Habang naghahalo, napapangiti siya. Ito na ang simula. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ni Kayla, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Aling Rosa ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang tono ng kanyang boses. "Kathleen?" Ang boses ni Aling Rosa ay hindi na masaya. Puno ito ng pag-aalala at pagmamadali. "Opo, Aling Rosa? Bakit po?" Tanong ni Kathleen, biglang kinabahan. "Iha, may problema. May isang babaeng pumunta dito kanina, nagwawala. Sinisigaw niya, peke raw ang produkto mo, nakakasunog daw ng balat." Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Kathleen. "Ano po? Pero, paanong nangyari yon? Maingat po ako sa paggawa." "Hindi ko alam, Iha. Pero ang masama pa, pagkaalis niya, sunod-sunod na ang mga customer na bumabalik. Lahat sila. Isinasauli ang mga binili nila. May nagkakalat ng tsismis na delikado raw ang produkto mo." Humihingal na paliwanag ni Aling Rosa. "Kathleen, ano ang gagawin natin?" Nabitawan ni Kathleen ang kanyang kutsara. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang kanyang isip ay blanko. At sa gitna ng pagkabigla, isang imahe ang biglang pumasok sa isip niya. Ang itim na kotse, ang aninong nagmamasid. Ngayon, sigurado na siya. Hindi iyon nagkataon lang. Ito ay isang atake, isang planadong paninira, at iisang tao lang ang alam niyang may kakayahang gawin iyon. Ang tunog ng 2 wine glass na nag-uumpugan ay musika sa pandinig ni Gilbert. Idinagdag pa ang malambing na jazz music sa paligid at ang kumikinang na mga ilaw ng syudad mula sa bintana ng mamahaling restaurant. Pakiramdam niya ay siya ang hari ng mundo. "To us, babe," sabi niya. Itinaas ang kanyang baso kay Eliza na nakaupo sa tapat niya. "To EG Innovations." Ang tagumpay ay walang kasing tamis. Ngumiti si Eliza, isang ngiting kasing-kinang ng mga alahas na suot niya. Alahas na binili gamit ang perang hindi sa kanila. "To us," sagot niya at uminom. "Pero alam mo, minsan naiisip ko, ano na kayang ginagawa niya ngayon?" Natawa si Gilbert. "Sino? Si Kathleen? Malamang, umiiyak pa rin yon habang yakap-yakap ang isang galon ng ice cream. Huwag mo na siyang isipin. She's in the past." Narinig ko kasi mula sa isang dating katrabaho, sinusubukan daw niyang magbenta ng kung ano-anong produkto. Mga gawa-gawa lang daw sa bahay, sabi ni Eliza. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Agad na nawala ang nangiti sa mukha ni Gilbert.
Ibababa niya sana ang kanyang baso, ngunit nanatili itong nakabitin sa ere. Ang balita ay hindi niya inaasahan. Ano? Nagpapatawa ba siya? Iyon ang sabi nila. May maliit na tindahan daw na nagbebenta ng mga produkto niya. Isang inis ang biglang kumulo sa loob ni Gilbert. Hindi takot, kundi inis. Isang insulto. Pagkatapos ng lahat, paanong naglakas loob si Kathleen na bumangon? Ang plano ay dapat manatili siyang talunan, isang babaeng wasak na hindi na kayang tumayo pa. Ang pagtatangka niyang magnegosyo ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Gilbert, baka dapat tayong mag-ingat, dagdag ni Eliza. Paano kung gumawa siya ng eksena? Paano kung idemanda niya tayo? Ibinaba ni Gilbert ang baso nang may marahas na kalabog sa mesa. Idemanda? Saan siya kukuha ng pera para sa abogado? Eliza, relax. Kilala ko si Kathleen. Mahina ang loob nun. Iiyak lang yan. Pero wala siyang gagawin. Maniwala ka sa akin. Ngunit kahit sinabi niya yon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang madilim at masamang ideya. Hindi siya papayag na ang anino ni Kathleen ay sirain ang perpektong buhay na itinatayo niya ngayon. Kailangan niyang putulin ang anumang ugat na sinusubukan nitong itubo bago pa man ito lumaki. Kinagabihan, sa kanilang marangyang condo unit, habang si Eliza ay naliligo, kinuha ni Gilbert ang kanyang cellphone at lumabas sa balkonahe. May tinawagan siyang isang numero. "Tol, may ipapagawa ako sa'yo," sabi niya sa kabilang linya. Simple lang. May isang maliit na tindahan diyan sa kanto ng Mabini at Rizal. Rosas Organics ang pangalan. May produkto doon na Kathleen's Creations. Ang gusto kong mangyari, gawin mong unhappy customer ang mga kliyente niya. Magkalat ka ng chismis. Sabihin mong nakakasira ng balat. Kahit ano, basta masira ang pangalan niya. Maliwanag? Narinig niya ang pagsang-ayon sa kabilang linya. Ngumisi si Gilbert at ibinaba ang tawag. Napakasarap sa pakiramdam ng kapangyarihan. Isang tawag lang at kaya niyang durugin ang maliit na pangarap ng kanyang dating asawa. Lumipas ang ilang araw at abala na ulit si Gilbert sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Nakatanggap siya ng ulat mula sa kanyang inutusan. Matagumpay ang plano. Gumuho ang maliit na negosyo ni Kathleen. Naramdaman ni Gilbert ang isang alon ng kasiyahan. Ganoon nga dapat. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging kampante, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Nasa bago niyang opisina si Gilbert nakatingin sa mga financial report. Oo, malakas ang pasok ng pera, ngunit mas mabilis silang nagsusunog nito. Ang upas sa opisina, ang mga mamahaling sasakyan, ang marangyang pamumuhay nila ni Eliza. Lahat ay may kabayaran. Kailangan nila ng isang malaking isda, isang malaking kontrata para ma-stabilize ang kumpanya. At mayroon na siyang target, ang Prime Holdings, isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa bansa. Isang linggo na niyang sinusuyo ang mga ito. Kapag nakuha niya ang kontratang iyon, sigurado na ang kinabukasan nila. Ping! Isang email notification ang lumabas sa kanyang computer screen. Galing ito sa Prime Holdings. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Dali-dali niyang binuksan ang email. Dear Mr. Tan, thank you for your impressive proposal. We are highly considering EG Innovations for the partnership. Napangiti si Gilbert. Tagumpay. Ngunit nagpatuloy ang kanyang pagbabasa. However, as part of our company's due diligence and our advocacy to support promising new local startups, we are also looking into another proposal that has recently caught our attention. We will make our final decision after both parties have presented next week. Nawala ang ngiti ni Gilbert. Sino ang kakompetensya nila? At sa huling linya ng email, nahanap niya ang sagot. Ang pangalan ng startup na sumabay sa kanila. Ang pangalan na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo at nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Kathleen's Creations,
Ang kusina ay naging sementeryo ng mga pangarap. Nakaupo si Kathleen sa sahig, sa gitna ng mga kahon na puno ng mga produkto niyang isinauli. Bawat bote ay isang akusasyon. Bawat label na ginawa nila ni Kayla ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang apoy na nag-aalab sa loob niya ilang araw lang ang nakalipas, ay ngayon ay isang munting baga na lang, malapit ng mamatay dahil sa buhos ng malamig na katotohanan. Bumalik sa isip niya ang mga salita ni Gilbert. Masyado kang simple. Wala kang ambisyon. Baka tama siya. Baka hanggang dito na lang talaga siya. Isang talunang asawa, isang bigong ina. Paano niya haharapin si Kayla? Anong sasabihin niya? Na sumuko na si Mama Mi, napayuko siya at hinayaang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Dito, sa malamig na sahig ng kusina, sa gitna ng mga basag niyang pangarap, handa na siyang sumuko. Tok! 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 Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Hindi niya ito pinansin. Baka isa lang sa mga kapitbahay. Wala siyang lakas na humarap sa kahit sino. Tok! 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 Mas malakas ngayon. May kasamang pagtawag. Ma'am Kathleen. Ma'am Kathleen Tan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang tumayo. Sino ang nakakakilala sa kanya? Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang lalaking hindi niya kilala. Mukha itong disente, naka-polo shirt at slacks, ngunit halata ang kaba sa itsura. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nang bahagya lang. Sino po sila? Ma'am Kathleen Tan? Pasensya na po sa abala, sabi ng lalaki. Tila nahihiya. Ako po si Mark. Dati po akong assistant ni Sir Gilbert sa dati niyang kumpanya. Kumunot ang noo ni Kathleen. Anong kailangan ng dating katrabaho ni Gilbert sa kanya? Wala na kami ni Gilbert. Kung may kailangan ka sa kanya. Hindi po, ma'am. Mabilis na putol ni Mark. Sa inyo po ako may sadya. Pwede po ba akong pumasok sandali? May importante po akong kailangang sabihin. Nag-aalangan man ay pinapasok niya ito. Umupo sila sa sala. May 1 metrong distansya sa pagitan nila. Ma'am, alam ko po ang nangyari sa inyo, panimula ni Mark. At alam ko rin po kung anong klaseng tao si Sir Gilbert. Tumingin si Kathleen sa kanya, naghihintay. Tinanggal po ako ni Sir Gilbert sa trabaho 2 buwan na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Mark. Dahil may nadiskubre ako, nakita ko po ang mga ginagawa niya. Ang mga reimbursement na hindi totoo, ang mga pekeng resibo, ang pondo ng kumpanya, ginagamit niya para sa mga personal na lakad nila ni Ma'am Eliza. Nanlaki ang mga mata ni Kathleen. Sinubukan ko pong sabihin sa management, pero binaliktad niya ako. Ako ang pinalabas na masama. Ako ang tinanggal. Sabi ni Mark, may pait sa boses. Matagal ko na po kayong hinahangaan, ma'am. Kahit sa malayo lang, nakikita ko po kung paano niyo siya sinuportahan, kaya nung nalaman kong iniwan niya kayo at kinuha ang lahat, hindi po pumayag ang konsensya ko. May kinuha si Mark mula sa kanyang bulsa. Isang itim na USB flash drive. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Ano yan? Tanong ni Kathleen. Ebidensya, ma'am, sagot ni Mark. Bago ako umalis, kinopya ko ang lahat. Mga email nila ni Ma'am Eliza, mga bank record, mga patunay ng pagnanakaw niya, hindi lang sa inyo, kundi pati sa kumpanya. Iyan po ang bala niyo laban sa kanya. Tinitigan ni Kathleen ang maliit na bagay na yon. Isang maliit na piraso ng plastic at metal, pero naglalaman ng kapangyarihang maaaring magpabagsak kay Gilbert. Pero hindi lang po yan ang dahilan kung bakit ako narito, sabi pa ni Mark. At sa pagkakataong ito, may ngiti na sa kanyang mga labi. Narinig ko po kasi na nagsisimula kayo ng sarili niyong negosyo. At narinig ko rin po na ang Prime Holdings ay naghahanap ng bagong local supplier. May mga kakilala po ako doon. Kaya huminga siya ng malalim. Kinuha ko po ang business profile ng Kathleen's Creations online at isinabmit ko po sa kanila. Ano?
Gulat na sabi ni Kathleen. Nagustuhan po nila, ma'am. Nagustuhan nila ang kwento, ang pagiging authentic, ang paggamit ng lokal na sangkap. Mas nagustuhan nila kaysa sa magarbong proposal ng EG Innovations. Parang tumigil ang paghinga ni Kathleen. Ang lahat ng impormasyon ay tila isang malaking alon na humampas sa kanya. Ang ebidensya, ang Prime Holdings, ang pag-asa. Kring! Kring! Sabay silang napatingin sa cellphone ni Kathleen na nasa ibabaw ng mesa. Isang unknown number ang tumatawag. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Good afternoon. Is this Miss Kathleen, the owner of Kathleen's Creations? Tanong ng isang professional na boses ng babae sa kabilang linya. Yes. Speaking. Nauutal niyang sagot. This is Patricia from Prime Holdings. We received your company profile and we are very, very impressed. We would like to formally invite you for a product presentation next week. You will be presenting alongside EG Innovations for a potential multi-million peso contract. Nabitawan ni Kathleen ang telepono. Buti na lang at nasalo niya ito bago bumagsak. Prime Holdings. Isang multi-million peso contract at makakaharap niya sa isang formal na laban, si Gilbert at si Eliza. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Sa sumunod na linggo, ang maliit na bahay ni Kathleen ay naging isang war room. Ang sala ay naging opisina. Ang puting pader ay napuno ng mga sticky note na may mga diagram at listahan. Ang sahig ay nagkalat ng mga papel at mga sample ng produkto. Hindi na siya nag-iisa. Si Mark, na kusang loob na nag-alok ng kanyang tulong, ay naging kanyang kanang kamay. Siya ang gumawa ng mga financial projection at market analysis. Mga bagay na dati parang ibang lengguwahe para kay Kathleen. Siya ang nagbigay ng istruktura sa kanyang nag-uumapaw na passion. Si Rina naman ang nagsilbing legal counsel at aroganteng cheerleader. Gabi-gabi itong tumatawag para kumustahin ang progress at para magbigay ng mga payo. Huwag kang mag-alala sa korte, ako ang bahala doon, sabi nito. Ang kailangan mong gawin ay durugin sila sa presentation na, yan, ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na utak. Sa pagitan ng dalawang ito, si Kathleen ang naging puso at kaluluwa ng operasyon. Walang tulog, walang pahinga. Pinag-aralan niya ang bawat anggulo ng kanyang presentasyon. Pinaganda niya ang packaging ng kanyang mga produkto gamit ang maliit na perang ipinautang sa kanya ni Rina. Bawat gabi, nagsasanay siyang magsalita sa harap ng salamin. Hinahasa ang bawat salita. Ginagawang perpekto ang bawat pangungusap. Hindi sapat ang magaling na produkto, Kath, sabi sa kanya ni Mark isang gabi, habang umiinom sila ng kape sa gitna ng kanilang mga papel. Kailangan nilang maniwala sa'yo. Kailangan nilang makita ang kwento sa likod ng bawat bote. Tama si Mark. At alam ni Kathleen na para maniwala ang iba sa kanya, kailangan muna niyang maniwala sa sarili niya. Ang Kathleen na asawa ni Gilbert ay hindi kayang manalo sa laban na ito. Kailangan niyang iwanan ang babaeng yon. Kinabukasan, 2 araw bago ang presentation, hinila siya ni Rina. Tama na yan, sabi nito. Isinasara ang laptop ni Kathleen. May mas importante tayong gagawin. Halika, sumama ka sa akin. Dinala siya ni Rina sa isang mamahaling salon, isang lugar na sa tanang buhay niya ay hindi niya pinangarap na puntahan. Gawin niyo ang lahat, sabi ni Rina sa stylist. Gawin niyong itsurang milyonarya ang best friend ko. Sa una ay nag-aalangan si Kathleen, ngunit hinayaan niya ang mga ito. Naramdaman niya ang malamig na gunting na dumadaiti sa kanyang buhok. Pinuputol hindi lang ang mga split ends, kundi pati na rin ang mga alaala ng nakaraan. Kasunod noon ay ang mainit na wax, ang masusing manicure, ang mahusay na makeup. Pagkatapos ng salon, dinala siya ni Rina sa isang butik. Pinilit siyang isukat ang mga damit na hindi niya kailanman isusuot. Mga blazer na may matatalim na linya, mga pencil skirt na nagpapatingkad sa kanyang hugis, mga sapatos
na may matataas na takong na nagbibigay ng awtoridad. Pinili nila ang isang navy blue na power suit at isang pares ng nude-colored stilettos. Nang tumingin si Kathleen sa malaking salamin ng fitting room, isang estranghera ang tumingin pabalik sa kanya. Ang buhok niya, na dati laging nakapusod lang, ay bagsak na ngayon sa kanyang mga balikat sa isang eleganteng, modernong gupit. Ang kanyang mukha, na dati laging pagod, ay nagkaroon ng kulay at buhay. Ang kanyang suot ay sumisigaw ng kumpiyansa at kapangyarihan. Hindi niya napigilang mapahawak sa kanyang dibdib. Ito ba talaga siya? Yan, sabi ni Rina. Mula sa likod niya, may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Yan ang CEO ng Kathleen's Creations. Gabi bago ang malaking araw, habang tinatapos niya ang huling pagbasa sa kanyang mga nota, lumapit si Kayla sa kanya. Inabot nito ang kanyang kamay at ipinatong sa pisngi ng ina. "You look like a queen, Mommy," bulong ng bata. "Go get your castle back." Niyakap ni Kathleen ang anak. Ang mga salitang yon ang naging huling piraso ng kanyang baluti. Kinabukasan, maagang dumating si Kathleen sa gusali ng Prime Holdings. Habang naglalakad siya sa malawak at malamig na lobby, ang bawat tapak ng kanyang stiletto sa marmol na sahig ay parang tunog ng isang tambol ng digmaan. Huminto siya sa tapat ng waiting area at doon nakita niya sila, si Gilbert at si Eliza. Nakaupo, abala sa pagbabasa ng kanilang mga papel. Nag-angat ng tingin si Gilbert. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Napatingin din si Eliza at ang kumpiyansa sa mukha nito ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at inggit. Hindi nila nakilala ang babaeng nasa harap nila, ang babaeng dati kaya nilang tapak-tapakan, ang babaeng simple, ang babaeng mahina. Ngumiti si Kathleen sa kanila. Isang ngiting kalmado, malamig, at puno ng kapangyarihan na hindi niya alam na taglay niya pala. "Good luck, Gilbert," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. "You're going to need it." Nilagpasan niya sila at walang lingon-likod na naglakad papasok sa conference room. Iniwan niya ang dalawa roon, nakatulala, na tila ba nakakita sila ng isang multo. Ang multo ng babaeng akala nila ay matagal na nilang napatay. Ang conference room ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Sa isang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo ang 5 miyembro ng board ng Prime Holdings, mga mukhang seryoso at walang emosyon. Sa gitna ng kwarto, isang podium at isang malaking screen ang naghihintay. Ayon sa naunang usapan, AG Innovations ang mauunang magpresenta. Tumayo si Gilbert. Inayos ang kanyang mamahaling necktie at lumakad papunta sa harap na may pilit na kumpiyansa. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Ang mga slide ay puno ng mga kumikinang na graphics at mga malalaking salita. Synergy, innovation, market disruption, puno ng yabang at mga pangakong walang laman. Habang nagsasalita si Gilbert, hindi mapigilan ni Kathleen na mapansin ang mga detalye. Ang paraan ng pagpapawis ng kanyang noo, ang bahagyang panginginig ng kamay niyang may hawak na laser pointer, at ang paulit-ulit niyang pagsulyap sa direksyon ni Kathleen na para bang hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa kwartong iyon ay ang dating asawa niya. At sa madaling salita, ang AG Innovations ay hindi lang isang kumpanya. Ito ang hinaharap. Pagtatapos ni Gilbert, na may isang dramatikong pagtaas ng kamay, isang matamlay na palakpakan ang sumunod. "Thank you, Mr. Tan," sabi ng chairman ng board, isang matandang lalaki na may mapanuring mga mata. "May ilang katanungan lang kami." Isa sa mga board member, isang lalaking pamilyar ang mukha, ang kakilala ni Mark, ang unang nagtanong. "Mr. Tan, impressive figures. Pero maaari niyo bang ipaliwanag ng mas detalyado ang inyong naging startup capital? Saan eksaktong nanggaling ang inyong pondo para makapagsimulan ng ganito kalaki?" Biglang natigilan si Gilbert.
Isang butil ng pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Well, galing po iyon sa personal savings. Matagal na naming pinag-ipunan. Ang sagot ay halatang hindi nakakumbinsi sa board. Nagpalitan sila ng mga makahulugang tingin. Pagkatapos ng ilang tanong pa, pinaupo na si Gilbert. Halatang bigo at dismayado. Miss Kathleen Tan, tawag ng chairman. It's your turn. Tumayo si Kathleen. Habang naglalakad siya papunta sa harap, naramdaman niya ang titig ng lahat, lalo na ang mga mata ni Gilbert na puno ng pagkamuhi at pagkalito. Huminga siya ng malalim. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Hindi niya ginamit ang mga magarbong salita. Ang kanyang mga slide ay simple lang, mga litrato ng mga lokal na magsasaka kung saan niya kinukuha ang kanyang mga sangkap, mga litrato ng kanyang kusina kung saan nagsimula ang lahat, isang litrato nila ni Kayla na nagdidikit ng mga label. Hindi lang siya nagbebenta ng produkto. Ikinuwento niya ang kanyang buhay. Ang Kathleen's Creations ay hindi po ipinanganak sa isang boardroom. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay isa-isang tinitingnan ang bawat miyembro ng board. Ipinanganak po ito mula sa isang pangarap na ninakaw at muling binuhay mula sa abo. Bawat bote po ng aming produkto ay hindi lang gawa sa mga natural na sangkap. Gawa po ito sa puyat, sa luha, sa katatagan, at sa pag-asang kahit gaano kakadilim ang pagdaanan mo, palaging may liwanag na naghihintay. Nagpatuloy siya sa pagtalakay ng kanyang business plan, ng kanyang mga numero, ng kanyang mga proyeksyon. Ngunit ang bawat datos ay nakabalot sa isang kwento ng katotohanan at passion. Ang aming puhunan, sabi niya, diretsong nakatingin sa board, ngunit ang kanyang mga salita ay patama kay Gilbert. Ang aming puhunan ay hindi pera na kinuha mula sa kadiliman. Ang puhunan namin ay tiwala. Tiwala ng isang maliit na tindera na naniwala sa akin. Tiwala ng isang anak sa kanyang ina. At higit sa lahat, ang tiwala na muli kong ibinalik sa aking sarili. Nang matapos siya, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kwarto. Pagkatapos, ang chairman ay dahan-dahang tumayo at nagsimulang pumalakpak. Sinundan siya ng iba pang mga miyembro ng board, isang palakpakan na mas malakas, mas taos puso, kaysa sa ibinigay nila kay Gilbert. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita ni Kathleen ang reaksyon ni Gilbert at Eliza. Ang kanilang mga mukha ay maputla, ang kanilang mga panga ay naninigas. Alam na nila, talo na sila. Congratulations, Miss Tan, sabi ng chairman, may ngiti sa kanyang mga labi. The board has made a decision. Welcome to Prime Holdings. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Kathleen. Sa wakas. Ngunit hindi pa tapos ang araw. Habang nag-aayos na ng gamit ang lahat at papalabas na ng kwarto, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rina. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Sa likod niya, dalawang unipormadong pulis. Dire-diretso silang naglakad patungo sa kinaroroonan ni na Gilbert at Eliza. Natigilan ang lahat. Huminto si Rina sa harap nila. Itinuro niya ang dalawa. Ang kanyang daliri ay matatag at hindi nanginginig. Gilbert Tan, Eliza Reyes, kayo ay inaaresto sa salang qualified theft at estafa. Ang gulat sa mukha ni Gilbert ay mabilis na napalitan ng galit. Ano to? Anong kalokohan to? Wala kayong karapatan. May warrant of arrest kami, Mr. Tan? Kalmadong sabi ni Rina, habang isinesenyas ng isang pulis ang posas. At marami kaming ebidensya. Si Eliza naman ay namutla at nagsimulang umiyak. Wala akong kasalanan. Siya ang may pakana ng lahat. Sigaw niya, itinuturo si Gilbert. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Kathleen habang pinapanood ang eksena. Ang 2 taong nagplano at nagtulungan para sirain siya ay ngayon ay nagsisisihan
Sa harap ng lahat, habang hinihila ng mga pulis ang dalawa palabas, nagtama ang mga mata nila ni Gilbert. Sa mga mata nito, wala ng yabang, wala ng galit, tanging desperasyon at hindi makapaniwalang pagkatalo na lang ang nakikita niya. Ngunit para kay Kathleen, wala na siyang naramdamang kahit ano. Walang galit, walang saya, walang awa. Tanging kapayapaan. Kinagabihan, ang balita ay nasa TV na. Ang pag-aresto sa CEO at presidente ng baguhang EG Innovations dahil sa pandaraya. Habang pinapanood nila ni Kayla ang balita sa kanilang maliit na sala, niyakap siya ng kanyang anak. "You did it, Mommy." Bulong nito. "You're a superhero." Niyakap ni Kathleen pabalik ang anak, mas mahigpit. "No, anak, we did it." Lumipas ang ilang linggo dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni Mark at sa mga bank record na nakuha ni Rina, ang kaso laban kina Gilbert at Eliza ay naging mabilis. Ang testimonya ng dati nilang kumpanya tungkol sa pagnanakaw ni Gilbert ay lalo pang nagpabigat sa kanilang sitwasyon. Ang EG Innovations ay bumagsak ng kasing bilis ng pagkakatayo nito. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Rina. Mula ito sa abogado ni Gilbert. Nakiusap itong makausap siya ni Gilbert sa huling pagkakataon bago ang pagbasa ng hatol. "Hindi mo kailangang pumunta kung ayaw mo," sabi ni Rina sa kanya. Ngunit nagpa siya si Kathleen na pumunta. Hindi para kay Gilbert, kundi para sa sarili niya. Sa loob ng kulungan, sa isang maliit na kwarto na pinaghihiwalayan ng makapal na salamin, muli silang nagkaharap. Ang Gilbert na nasa harap niya ngayon ay malayo na sa lalaking mayabang na nakita niya sa boardroom. Payat ito, gusot ang damit, at may mga pasa sa mukha. Ang dati mapagmataas nitong mga mata ay ngayon ay puno ng luha. "Kath, patawarin mo ako," sabi nito. Ang boses ay nanginginig habang nagsasalita sa telepono. "Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera, sa ambisyon. Pagsisisihan ko to habang buhay. Please, Kath, tulungan mo ako. Bawiin mo ang kaso. Maawa ka sa akin." Tinitigan siya ni Kathleen. Hinahanap sa loob niya ang kahit katiting na sakit o galit, ngunit wala na siyang makita. Ang sugat na iniwan nito ay nagsisimula ng maghilom. "Matagal na kitang pinatawad, Gilbert." Mahinahon niyang sagot. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Gilbert. "Pinatawad kita." Pagpapatuloy ni Kathleen. "Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa akin. Para makalaya na ako sa lahat ng sakit na idinulot mo. Pero ang pagpapatawad ay iba sa hustisya. Kailangan mong harapin ang mga consequences ng mga ginawa mo para sa sarili mo, para matuto ka." Nawala ang pag-asa sa mukha ni Gilbert na palitan ng pagtanggap sa kanyang mapait na kapalaran. Tumayo na si Kathleen. "Paalam, Gilbert." Iyon na ang huli. Ibinaba niya ang telepono at habang tumatalikod siya para lumakad palayo, naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanyang masakit na nakaraan ay naputol na. Pag-uwi niya sa bahay, kumuha siya ng isang malaking kahon. Inilagay niya roon ang lahat ng natitirang alaala ni Gilbert, ang mga lumang litrato, ang mga regalo, ang kanilang wedding album. Hindi niya ito sinunog, hindi niya ito itinapon. Dinala niya lang ang kahon sa bodega at isinara ito. Isang simbolo ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang bintana at pinagmamasdan ng mga bituin, tumunog ang kanyang cellphone. Si Mark. "Hi, Kath. Tumawag lang ako para i-congratulate ka ulit. Ang galing mo kanina sa meeting kasama ang Prime Holdings." Masayang sabi nito. "Salamat, Mark. Salamat sa lahat ng tulong mo." Sagot ni Kathleen. Isang totoong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Kath," medyo nahihiyang sabi ni Mark. "Naisip ko lang, baka gusto mong kumain sa labas? Bukas, bilang selebrasyon, bilang magkaibigan syempre,
At, at baka higit pa doon, napangiti si Kathleen. Hindi pa siya handa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang ideya ng isang bagong simula ay hindi na nakakatakot. Pag-iisipan ko, sagot niya, at sa kanyang boses, may bakas ng isang bagong pag-asa. Isang taon ang lumipas. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa ika-20 palapag, tanaw ni Kathleen ang buong syudad na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Sa salaming pader sa kanyang likuran, nakaukit sa kulay pilak na mga letra ang pangalan, Kathleen's Creations. Ma'am, ipapa-finalize na po ba natin ang budget para sa bagong product line? Tanong ng kanyang batang assistant. Lumingon si Kathleen mula sa bintana. Ang babaeng nakaupo ngayon sa dulo ng mahabang conference table ay hindi na ang anino ng babaeng umiiyak sa sahig ng kusina. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng kaalaman. Ang kanyang ngumungiti ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Yes, approve the final budget at ischedule mo ang meeting kasama ang marketing team. I want this launch to be perfect. Utos niya. Ang kanyang mga empleyado na nakapaligid sa mesa ay tumango. Ang kanilang mga muka ay puno ng paggalang at paghanga sa babaeng nagtayo ng isang matagumpay na kumpanya mula sa wala. Pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuwi sa lumang bahay na puno ng masasamang alaala. Nagmaneho siya papunta sa isang bagong subdivision, sa isang bahay na mas malaki, mas maliwanag, at mas masaya. Isang bahay na binili niya mula sa sarili niyang dugo at pawis. Naabutan niya si Kayla sa hardin, nagdidilig ng mga bulaklak. Mommy! Masayang sigaw nito at tumakbo para salubungin siya ng isang mahigpit na yakap. How was school, my love? Tanong ni Kathleen, hinahalikan ng noo ng anak. It was great! I got a star in my drawing today. Habang naghahaponan sila sa kanilang bagong dining room, ang buong bahay ay puno ng ilaw at halakhak. Wala ng katahimikan. Wala ng malamig na gabi. Ito ay isang tahanan. I love our new castle, Queen Mommy, sabi ni Kayla habang ngumunguya. Napangiti si Kathleen. I love our castle too, my princess. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos sila ng mga plato, isang busina ang naririnig nila mula sa labas. Sumilip si Kathleen sa bintana. Nakita niya si Mark, nakasandal sa kotse nito, nakangiti at kumakaway. Mommy, your friend is here! Kinikilig na sabi ni Kayla. Ngumiti si Kathleen at pinunasan ng kanyang mga kamay. Lumabas siya para salubungin ito. Handa ka na? Tanong ni Mark. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng paghanga. Inabot nito ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Kathleen na tanggapin ito. Magkahawak kamay silang naglakad sa ilalim ng mga bituin. Ang kanilang relasyon ay hindi minadali. Itinayo ito sa pundasyon ng pagkakaibigan, respeto, at pag-unawa. Isang bagay na malusog, isang bagay na totoo. Ngunit ng gabing iyon, matapos ihatid siya ni Mark, hindi pa natulog si Kathleen. Lumabas siya sa kanyang balkonahe. Ang hangin ay malamig, at ang mga ilaw ng syudad ay parang mga diamante na nakakalat sa kadiliman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit, ang pagkakanulo, ang pagbagsak. Ngunit naisip din niya ang kanyang pagbangon. Ang bawat maliit na tagumpay, ang bawat luha na naging lakas, na unawaan niya ngayon. Ang totoong tagumpay ay hindi ang pagbagsak ni Gilbert o ang pagkakakulong nito. Ang totoong tagumpay ay hindi ang kontrata sa Prime Holdings o ang magandang bahay. Ang totoong tagumpay ay ang babaeng nakatayo ngayon sa balkonaheng ito. Isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili nang higit sa kahit sino. Ang tunay na pag-ibig na natagpuan niya ay hindi mula sa isang lalaki, kundi mula sa refleksyon na nakikita niya sa salamin tuwing umaga.
Idinilat niya ang kanyang mga mata at ngumiti sa kalawakan ng gabi. Isang ngangiting payapa, kontento at buo. Malaya na siya, buo na siya. At dito nagtatapos ang madamdamin at makulay na kwento ng pagbangon ni Kathleen. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa bawat isa sa inyo na sumama at sumubaybay sa kanyang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay na puno ng pagninilay-nilay sa sakit, sa pagpapatawad at sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-asa. Ang kwento ni Kathleen ay hindi lang isang simpleng salaysay ng paghihiganti. Ito ay salamin ng mga pagsubok, pangarap, at ng hindi matatawarang lakas na taglay ng bawat babae. Nais kong iparating na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa pagmamahal ng iba, kundi sa kung paano natin minamahal at iginagalang ang ating mga sarili. At higit sa lahat, nais kong ipaalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa atin. Ito ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili para tuluyan na tayong makalaya sa nakaraan at makapagsimula muli. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan akong isang munting aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyo? At ano ang aral na inyong napulot sa paglalakbay ni Kathleen? Mangyaring iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong makakaantig sa ating lahat. Muli, ako po ang inyong manunulat, nag-iiwan ng isang mahigpit na yakap at taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Hey,